Mararamdaman mo pagka-Pilipino natin dito kay Sek Gibo dahil ipinaglalaban po ang ating bansa. Yo, what's up? Matindi po ang gagawa natin ngayon ng reaction video tungkol po to kay Sek Gibo, Defense Secretary Gibo Teodoro. Dahil po siya po ay hinaras. Alam niyo naman po ang China, no? Ang China po ay nag-impose o nagpakalat ng kunwari ay journalist nila dito po sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. Pakinggan po natin to kung paano po bilangka ni Sek Gibo ang mga pakawala po ng China na kuno di umano na journalist daw. Pakinggan at panoorin po natin to. Pero bago po lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para ma-update kayo kapag po naglalabas natin itong reaction video. Let's do this! Sa mga kababayan natin, nandito po tayo ngayon sa Singapore sa Shangri-La Dialogue kung saan nagmi-meeting ang mga defense ministers at saka mga chiefs of staff ng buong mundo. Wala dito ang China. Ayaw nila magpunta. Ngunit may mga nagpapanggap na journalist na hinahabol kami ni CS. Si CS hindi sumagot sa tanong nila. Ako nakipagsagutan. Dahil ang tanong nila, pabalagbag. Tapos, ang narrative nila sa WeChat, baliktad na. Yan ang mga gawain ng China dito. May kumakalat kayo na video na ayaw sagutin ni Chief of Staff ang provocations sa South China Sea daw. Sa Chiexian Reef, hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun eh. Yan ay utos ng Peking, hindi Beijing Peking. Yan ang tunay na pangalan ng China. Grabe no, Peking no, peke. Alam niyo naman yung China kasi puro fake news no. Tama pagdating doon sa kanilang WeChat, yung pinapakalat po nila ay fake news. 'Di ba ganyan po sila magmanipula no ng mga citizen nila no, pag binalita nila sa kanilang sariling bansa, binabalita nila doon na sila yung hinaharas, sila yung naaargabyado sa West Philippine Sea. Tayo daw yung nagpo-provoke dyan sa West Philippine Sea. Kaya itong si Sek Gibo po, no, talaga pong direkta po siya magsalita. Ito po yung dapat po nating talagang sinusuportahan itong si Defense Secretary Gibo Teodoro dahil talagang mararamdaman mo yung puso niya bilang Pilipino na ipinaglalaban po talaga ang ating teritoryo, ang ating soberanya, ang ating EEZ dyan sa West Philippine Sea. Dahil itong mga Chinese talaga na to ay babalik rin po talaga tayo. Pero syempre, lagi ko nga po sinasabi sa inyo, wala na pong talagang maniniwala sa kanila kundi sila na lang po ang maglolokohan talaga. Hindi Beijing Peking. Yan ang tunay na pangalan ng China. At imbis na magpadala sila ng Defense Minister, nagpapadala sila ng mga bata na nagpapanggap na journalist. Yun nga di ba? Ibig sabihin lang po noon, takot silang mag-isa o takot silang malaman yung mga kalokohan nila dyan. Imbis na syempre magpadala talaga sila ng kinatawan nilang defense minister nila. Bakit hindi sila nagpadala dyan? At ang pinadala nga nila, yung mga nagpapanggap nga na journalist para gisahin nga tong ating defense secretary at itong si General Brown. Na grabe, no? Na ahente ng intelligence nila na nagtatanong na balagbag tapos binabaliktad ang video. Tama. Nung ako tinanong, nakipagsagutan ako na matagal. Dahil tinanong nila sa akin kung tayo daw ay proxy lang ng Amerika. Sabi ko, hindi tayo proxy. Natural, Pilipino tayo. Tama. Pero sila magnanakaw ng teritoryo. Grabe, no? Pwede ito sa flip-top, eh, no? Pero ito sa flip-top si Sek Gibo, talagang may bars talaga siya, no? Talagang may balls din para ipagtanggol ang ating bansa. Dahil talagang rekta niyang sinasabi, no? Kayo, magnanakaw kayo. Magnanakaw kayo ng bansa. Grabe yun yung sinabi na yun ni Sek Gibo, no? Kumbaga, balagbag siyang kinakausap, balagbag din niyang sinasagot. Ganun dapat. Hindi tayo proxy. Natural, Pilipino tayo. Pero sila magnanakaw ng teritoryo. Tama, magnanakaw sila ng teritoryo, no? Ganun po ang ginagawa ng China. Rektang sinabi ni Sek Gibo. Nagsagutan na kami nagsagutan, hindi pa nilalabas yun. Tama. Pero baka baliktarin na naman nila ilabas. Eto si CS. Kahapon hinarang ako at yun nga, pinipilit tayong tanungin. Pero dahil nagmamadali kami, papunta kami dun sa isang meeting natin, bilateral meeting. Hindi ko sinagot. But then later on, naglabas sila sa WeChat, binaliktad nila yung istorya. Well, tama na rin na para sa akin yan, noon ko pa sinasabi, dapat talaga
isa na lang yung magsasalita tungkol sa issue na yan. Para sa akin, maganda talaga na magsalita na lang ay itong si Defense Secretary Gibo Teodoro. Dahil siya talaga yung sobrang credible at talagang rekta magsalita na walang kinatatakutan. Ito dapat si Sec Gibo talaga yung talagang haharap dyan sa mga pesting mga Chinese na yan. Umiiwas daw tayo sa mga tanong nila about West Philippine Sea at yun niya ang paratang nila na tayo daw yung nag-infiltrate or nag-encroach, pumapasok dun sa teritoryo nila. Grabe nung kapal na mukha ng China na tayo daw yung pumapasok sa teritoryo nila. Samantalang legit atin yung EEZ na yan. Inaward nga sa atin yung 2016 sa Arbitral Award. 'Di ba? Yung sa kanila, laway-laway lang at invention lang nila, invento lang nila yung 9-line o 10-line nila kung anong dashline man yung meron sila dyan. Sila ang nagtetrespass sa teritoryo na may teritoryo. Teritoryo natin yun. 'Di ba? Ang kapal na mukha nila mangharas sa atin doon. I-water cannon tayo lahat ng ginagawa nila. Sila ang lumalabag sa international law. Sila ang lumalabag sa UNCLOS, hindi ang Pilipinas. Kaya tayo talaga ang totoong may karapatan dyan sa mga EEZ na yan. Maling-mali ang binabalita o talagang sinasabi ng China na tayo ang nanghihimasok ng kanilang teritoryo. Isipin nyo, no, napakahina nating bansa. Gagawin ba ng bansa natin yon? 'Di ba? Hindi natin gagawin yon dahil tayo po ay sumusunod sa international law. I-infiltrate or nag-encroach, pumapasok dun sa teritoryo nila. So, kanina nakita ko itong mga bata na to, so kinawayan ko, hello mga agent ng MSS, hello, hindi na lumapit. Yun ang mga yan hindi journalist yung mga yan. Tama, panggap yan pakawala. Alam niyo naman ang yung komunistang bansang channel na yan, yung CC. Grabe yan, talagang gagawin nila lahat para baliktarin ang senaryo. Isipin nyo, di ba, tayo ang binabaliktad ngayon. Pagdating doon sa WeChat nila, doon sa binabalita nila sa kanilang bansa, tayo talaga ang gumagawa ng karumal-dumal daw dyan sa karagatan na yan. Sila daw ang nasa tama. Pagamat ang totoo, sila ang gumagawa ng hindi maganda dyan. Dahil hindi po tayo kakampihan o susuportahan ng malalakas sa bansa, di ba, kung tayo ay mali. Di ba po, hindi po tayo kakatigan ng mga bansang yun. Real talk yan. Kaya tama lang na iniwasan ni CS. Ako, akala ko tunay na journalist. Nakipagsagutan ako. Dahil Pilipino, tama. Inaagrabyado nila yung Pilipinas. Di natural, sasagutin ko. Ito talaga si Sec Gibo para sa akin, no? Noon ko pa po sinasabi, kung sakaling tatakbo po to bilang presidente, para sa akin po, no, ako lang po, opinion ko lang po to. Iboboto ko pa po to si Sec Gibo dahil nakikita po natin siya, meron po siyang balls na ipaglaban po ang ating bansa. Talaga po makikita po yung eagerness niya na ipaglaban po ang bansa natin. Ganito dapat ang susunod nating leader sa ating bansa. Wag po tayo doon sa mga pro-China na wala po mangyayari sa atin. Tingnan nyo naman, nakita nyo naman yung mga nangyayari ngayon. O yung mga naluklok na bagong senador na mga pro-China, anong ginagawa? Ando doon sa dahig. Nako, imbis na magtrabaho, bagamat wala pa, sa June, something pa yung talagang manunungkulan sila. Pero anong unang-unang nilang ginagawa? Anong unang-unang nilang sinasabi sa media? Diba po, ang pagtuligsa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At doon sila, hinahalikan nila yung puwet ni Digong, diba? Which is nakakalungkot po yun dahil sabi ko nga po, no, hindi naging matalino po ang mga tao sa pagboto, karamihan. No, hindi po talaga dapat nakapasok na po yung mga ganun. Pero pinapasok nyo pa rin. Nako, pagdating po sa Senado niyan, imbis na gumawa sila ng batas, puro na lang dahig, puro na lang Tatay Digong, ganoon na lang po ang gagawin ng mga yan. Puro na lang biyahe yan doon sa dahig. Hindi na sila nagtrabaho, yung binabayaran nating tax na napakalaking binabayaran nating tax ay nasasayang dahil sa kanilang ginagawa. Alam niyo naman na po yung mga nangyari, lalo-lalo na po yung nag-number 1 na senador kung anong ginawa lang dyan sa Senado. Ginawang cartoons ang Senado at hindi nagsilbi sa bayan. Sayang ang boto, sayang ang tax nating mga taxpayer, tayong mga Pilipino. Kaya sana sa susunod ay maging matalino na po tayo. Alam ko po, sa iba dyan talagang solid po dun sa kabila. Pero isipin nyo po muna ang ating bayan. Ganun po dapat. Nakita nyo naman si Pangulong Bongbong Marcos ngayon, ang daming ginagawa, no, para i-improve ang ating bansa.
Ganun po dapat ang leader. Kaya kanina ko po sinasabi din, itong si Segibo po, kung tatakbo presidente to, ito po ay iboboto ko. Akin lang po yun, opinion ko yun. Dahil mararamdaman mo pagka Pilipino natin dito kay Segibo dahil ipinaglalaban po ang ating bansa. Pilipino, inaagrabyado nila yung Pilipinas. Tama. Natural, sasagutin ko. Lalaban tayo. Hindi tayo papayag na api-apihin. Tama. Anyway, minabuti namin na mag-video dito kasi kumakalat sa WeChat ang mga karumal-dumal na ginagawa nila. Grabe. No? Ganyang kababaw mag-isip itong China, imbis na mag-engage, binabastos ang mga proseso na ganito. Tama. Dapat kasi nagpadala nga sila ng kanilang mga defense minister, no? Ayun lang po, no? Sana nagustuhan nating reaction video. Huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe. I-comment nyo sa baba kung anong saloobin nyo sa napanood nating video. Ingat po kayo lahat. Until next time, God bless and peace out. Bye.